So, explain ko lang mangyayari ngayong araw. Today is April 15, ang start ng implementation ng bawal na ang electric vehicles sa bike lanes, okay? Pero merong exception. Ang LEV or light electric vehicles, 50 kilos below, and dapat mag-maintain kayo ng 25 kph speed sa bike lanes, pwede sa bike lanes, okay? So, light electric vehicles, ano ba yung makakasama dito, no? So, sa video na to, we will dive in sa lahat ng regulations currently na applicable sa Manila. Tara at samahan nyo ako mag-ride. Iikutin natin yung mga national roads at papakita natin sa inyo na pwede pa din ang electric scooters. Okay? So, let's go. So, here's the plan. Iikutin natin yung mga national roads na may bike lane, okay? To show you guys na pwede ang LEVs sa bike lanes. So, partida ang gagamitin ko is Sinami Burn E2 Max. Okay? Net weight is 47 kilos. So, we are testing the limits. So, medyo lalayo tayo kasi madami tayong iikutin. Kaya kailangan natin ng long-range electric scooter. Bam! Nami Burn E2 Max, darling. Let's go. So, starting off sa Rizal Avenue, unang national road. Okay, dito tayo muna. Let's go. Next stop, second national road, Recto Avenue. So makikita tayo, tatlong MMDA officers na nandaanan natin at hindi tayo pinara. Wow. Ma-share ko na din. So, perfect example to. Pwede kayo hindi dumaan sa bike lane kung may maraming obstruction, okay? Katulad na ito. Ginawa nilang parkingan yung bike lane. Nasa Quiapo tayo ngayon. Ayan. Siyempre, lumabas konti sa gilid ng bike lane kasi wala nang daanan. So, perfect exemption to kung bakit di kayo dadaan sa bike lanes, okay? And piece of advice, always follow traffic rules, no? So, kahit ganito lang yung difference, merong traffic light, pag naka-red yan, tumigil talaga kayo, no? So currently cruising down Rojas Boulevard na. So shoutout sa ating Dolomite Beach. Advice ko na rin when traveling dito sa Rojas Boulevard. Merong bike lane dito sa gilid ng Dolomite Beach. Meron ding service road doon, puntahan natin. And so doon yung Rojas Boulevard mismo. So meron ding service road dito. Mas peaceful dumaan dito, no, kaysa doon sa main road. And technically speaking, mas legal dumaan dito and dun sa service road sa gilid ng Dolomite Beach. Kasi andun yung bicycle lane, no? So, as much as possible, iwasan nyo yung main road ng Rojas. Hindi kayo dumaan sa may tabi ng Dolomite Beach. May bike lanes dun. And meron ding service roads dito. So, buti na lang gala ako dito sa Manila. Dito na tayo ngayon sa Taft Avenue naman. Next national road natin. From Rojas, punta tayo dito. Let's go. Okay, so andito na tayo sa may Quirino Avenue. Let's go. Okay, so kausap ko yung MMDA officer doon kanina and kinlarify niya lahat ng ganito, which is yung dala ko. Pwede to basta may bike lane. Okay? So hindi yung maririnig yung usapan namin kasi maingay doon. And yung gamit kong camera is yung Insta360. Pero yun, based sa conversation namin sa MMDA, pag may bicycle lane, pwede ang mga ganitong unit. Okay? Then, kung walang bike lane, maghanap kayo ng alternative route. Kung hindi kayo sure na may bike lane o wala, mas maganda maghanap kayo alternative route. Pero siya na nag-confirm,
as of April 15, implemented na yan. So, ang light electric vehicle, pwede sa bike lanes, okay? Pinuntahan ko na siya kanina at kinausap ko siya, no? Confirmed by an MMDA officer. Let's go. Okay, ngayon naman nasa Osmeña Highway tayo. As you can see, clear yung bike lane, kaya pwede dito. Alright, so andito tayo sa Dualtron HQ. Shoutout kay Boss Tim! Hello! What's up? John, finally! Kita si Dave dyan. Boss Dave, hello, shoutout. Yeah. So kung nasa BGC kayo, gusto nyo magpa-repairs, nagre-repair sila dito. Then kung gusto nyo i-check yung Dualtron units, yan. Grabe, ang mamamaw ng mga itsura dito. Ano to building? The Shops, kung tawagin nila. The Shops, okay. Ayan, punta kayo dito. Ayan. So yan, from National Roads, dito tayo pumunta. Pinuntahan natin si Boss Tim Vargas ng Dualtron HQ. Okay, so Boss Tim, ang gamit niya, Dualtron Storm Limited. Favorite na personal unit ko. Magkano to? 309? 309,000. Yan. So kung naghanap kayo ng premium high-end units dito. 47 kilos. Ayan, pasok, 47 kilos. Yes, sir. Okay guys, so nandito tayo sa bike lane office, no? Nandito si Sir Manny, head ng bike lane program. So, sir, ko-confirm ko lang na itong mga LEVs natin pwede sa bike lane, no? Yes, may program naman ng MMDA na status ko muna. Status ko. As of April 15. As of April 15, yung mga scooter natin, mga tulad nito, ay binigyan ng status ko. Pwede sa bike lane? Pwede sa bike lane. Okay, approve. Good. Okay, Thank as you, long na naka-helmet. Naka-helmet, syempre. Helmet, tsaka bike lane lang. Okay. Okay, thank you. Kinabit na lang namin yung dalawang unit. Positive. Para sabay manakaw. Para sabay manakaw. Quick lunch kami ni Boss Tim Vargas. Shoutout sa kanya. Yan. So si Boss Tim, ang co-founder ng EKSPH and co-owner ng Dualtron Philippines. Okay? Yan. So basically, siya yung bosses natin sa MMD and LTO. Ang tatay natin, okay? Tatay naman, grabe. Dito lang. Dito lang. Okay, so number one question. Ano ang pasok sa LEV category? So it's based on the Republic Act 11697, anything 50 kilos below. Okay, that's still very clear until bahin pa nila ulit. I-amend pa nila yung batas. Pero for now, the Republic Act is the highest policy in the land. So that's where we
follow, and that binibase ang mga, yung administrative orders and memorandum circulars ng MMDA and LTO. Pero yeah, 50 kilos below. 50 kilos below. So, lahat ng light electric vehicle, pasok dyan, 50 kilos below na electric vehicles, electric scooters, electric unicycles, electric bicycles. Yes. Okay. Next question. Sa LEV, pag pasok ka sa LEV category, kailangan ba ng license and registration? Under the law, doon nagkagulo ngayon. Kasi Okay. under the Republic Act 11697, it doesn't require you to have one, no? It doesn't require you. Okay. Nagsimula lang siya dahil dito sa LTO-AO na bago, the 2024 044, it was defined differently. So ngayon, dun nagkakaroon ng confusion that we're trying to fix also through an IRR, hopefully for now. That's one of, hindi pa naman in effect yung LTO-AO, pero yun yung isang remedy na tinitignan natin is through the IRR, natanggalin siya. Na mas maging clear. IRR naman kasi pagkatapos ng policy, ginagawa ng implementing rules and regulation yun para mas malinaw kung ano yung dapat gawin. Yun yung magiging basehan kung paano ini-implement ng mga law enforcement or ng enforcers or the executive department ang policy. So, but for now, as we speak, hindi pa kailangan. Ayan, so clear, no? Clear. Hindi pa in effect yung LTO. EO ng LTO. Yep, di pa. So, hindi kailangan ng license and registration. Pwede pa rin tayo sa bike lanes, lahat ng LEV. Okay, last question. Ano gagawin pag pinara ng MMDA? The best case or MMD or any enforcers kung LGU yan, parang sa Makati ang Makati is PSD kung tawagin nila, iba-iba yan eh. Sa Pasig, Blue Boys. So and different din MMDA din may LTO. Pag na-flag down kayo, document it properly kasi ang evidence is really important in such situation. So number one, saan nangyari? Exact location. Anong oras na nangyari, sino yung enforcer, kung makuha ninyo, identify. Then fourth, ang pinaka-importante palagi sa akin yung fourth is really the video and picture evidence. Yan. It will create a different story. Meron tayong apat na yun, that's something we can escalate. But it wouldn't really stop them kasi alam mo yung problema sa mga enforcers din. So, Para sa security guard sa mga malls, iba-iba yung trip nila. Parang ngayon, ito yung gagawin nila. So, it depends on their case-to-case basis. But yeah, document it properly. So yun yung advice, i-document niyo lahat ng mangyayari dun sa pag na-flag down kayo. Eh? Okay? A bit away. So tapos na tayo sa meeting with Boss Tim, co-founder ng EKSPH, no? So makikita nyo naman, after ng meetings natin, ang LEV 50 kilos below ay pwede sa bike lane. Okay? In line with MMDA, naka-status quo tayo, RA 11697. Okay? So, papakita nyo sa kanila yan pag pinara kayo, pasok tayo sa LEV category. Okay? Use your electric scooter as normal lang. Alright? So, dadaanan pa natin ngayon ibang national roads na pwede nating daanan. Isa-isayin natin. No? Let's go! Sakto pala itong daanan natin ngayon is Ortigas Ave. Pasok to dun sa National Road indicated. So, dadaanan natin siya ngayon. Let's go. Okay, ngayon nasa Aurora Boulevard tayo, no? So, kasama rin to dun sa listahan. Let's go. Okay, so andito tayo sa isa pang National Road Wonder, Quezon Avenue. Ay, ayan, nabaybay na natin to. No problem, shoutout sa Fisher Mall. So, ang dadaanan pa natin ngayon, Araneta Avenue, tsaka Espanya. So, itong Q-Up, nabaybay na rin natin. No problem. Let's go, darling. Next destination, Araneta Avenue. Okay? Nakaikot na rin tayo. Wala rin problema. Let's go. Let's go, darling. Let's go. National Road na dadaanan natin. Makita nyo naman, may checkpoint doon.
pero hindi tayo ginalaw. Pasok ang LEV sa bicycle lane. Pwede. Tested, tried and tested. Makikita nyo naman lahat ng proof na pwede yung makita ngayong araw na to. Your electric scooter under 50 kilos. Okay? Under 50 kilos, ride responsibly sa bicycle lanes. Wear your helmets. Okay? Let's go. Okay, so nakabalik na tayo dito sa shop natin, Motor EVP. So thank you for watching itong April 15 vlog natin. To conclude, pwede ang electric scooters, pwede ang electric unicycles, pwede ang electric bicycles, basta 50 kilos and below. Okay? Yun na yung current standing natin. Pwede nyo ilakad yan sa national roads. Basta sa bike lane lang kayo, helmet lang kayo, and wag mabilis magpatakbo. Okay? Aviate away, darling.